okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basehan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Dahil yun din ang gusto niya. At sa mga nagpakal kay Rodrigo Roa Duterte, makinig po tayo kay Attorney Salvador Medialdea. Siya po ang nagtanggol kay President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. We would like to let everybody know that the Philippines is a sovereign country. We have our own legal system. Rodrigo Roa Duterte does not belong here. He deserves due process. Bring Duterte home! Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Dingbong Medialdea, dating Executive Secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po ninyo, hindi ko talaga kayang pumunta ngayon dito dahil sa aking kalagayan. Pero meron lang ako isang bagay na gustong i-share sa inyong lahat. Makinig po tayo. Ito po yun. Tinatawag nila ako na best friend ni Duterte. Hindi. Ang tunay na best friend ni Duterte, ikaw. Alam ko po yun dahil sa 6 na taon na pagsilbi niya bilang Pangulo ng ating bayan, iisa lang ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ay ang taong Pilipino. Kayo. Mahal niya kayo. Isa lang ang hihiling ko. Pagdasal niyo lang siya at supportahan natin itong laban na ito na dapat kung kailangan may hustisya, dapat ibigay sa ating bayan.
Yun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat at sabay-sabay tayo pagdasal sa Pangulong Duterte. Salamat po. Duterte! Duterte! Kailangan bumoto kayo ng bago. Kasi hanggat bumoto po kayo ng paulit-ulit at umaasa kayo ng panibagong resulta, ay hindi po ganun ang mangyayari. Paulit-ulit lang. Kaya sana po, suportahan niyo po ang PDP laban dahil meron pa po tayong isang laban. At yung ibinabato nilang impeachment sa ating Vice President. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng mga senador na tatayo. Bigyan kayo sa pahuling salita, huwag po kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal nyo yung bayan nyo, mahal nyo yung inyong mga anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikipaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag congressman, mayor, natatakot tayo na gano'n eh. Kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po nakikita ko ang tatapang niyong lahat. Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang. Bakit naman tayo matatakot sa mga adiktos na sumisira ng kinabukasan ng bayan? Imagine nyo isang Maharlika, 4 na kaso. Sinong gumastos? Dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa, dati ko pang tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, naibulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito, well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang O-plan. Eliminate the enemy. Bumatayak at naghahandang sumusunod dito sa Dahig para iparamdam sa mga Duterte na tayo ay nasa tabi lang nila sa labang ito. Spain also and Denmark. Sorry for that mention a while ago. Sir Merdaldia, Senator Rogan Padilla, lubos ang paghahandang ginawa namin kahit sa loob lamang ng 7 araw dahil batid namin ang maaaring mangyari sa bansa kapag nagtagal si FPRRD sa isang foreign court tulad ng ICC sa The Hague. The urgency and worsening state of this situation in terms of the legal aspect that has also prompted us to the lead, initiate steps to convene the support of the OFW community here in Europe. We firmly believe that he does not deserve to have his trial